planetang Mars? Bagay na sobrang liit. Paano nga ba natin isisik? May penguin ba na hindi nakatira sa snow? Meron bang totoong dragon sa ngayon? Scotty Thompson crashes the boards. RJ Abarrientos escapes the trap. Justin Brownlee scores! Great things start from small beginnings. I've paid my dues. We've come to this, one lift Time after time. at 217 kilograms. You brought me fame For the and gold. fortune and everything that goes. Si Eliza Valdez, bata pa lang. And bad mistakes. Matyaga na yan. I've made a few. And the right of Valdez. I've been my champion once again. Chris Stewart come a long way from tremendous heart. Oh, what a shot! Champions, my friend. Filipino swimmer Ernie Gawilan now in the lead. Philippines breaks its own record. Great things start from small beginnings. Scotty inbounds. Abarrientos sets up the play. Brownlee for three. Pasok! Panalo! Welcome to Mars! Yan yung red planet na kapitbahay nitong planet Earth. Wow! 1877 nang isulat ng Italian astronomer na si Giovanni Schiaparelli yung tungkol sa nakita raw niyang daanan ng tubig o channels doon sa Mars. Kaso, hindi channels yung basa ng publiko doon, kundi kanal at hindi nila gawa yun ng aliens. Isa sa naniwala dyan ang astronomer na si Percival Lowell at buong buhay niya gusto niyang i-prove na totoo yung mga Martians. But it turns out na optical illusions lang pala yung nakitang channel ng tubig ni Schiaparelli. Noong 1971, dahil sa images mula sa first Mars-bound spacecraft na Mariner 9, nakatunayan na walang kanal doon. Kasi nakitang malamig ang disyerto at marami palang vulkan sa Mars. Wala pang nakikitang sign ng sibilisasyon sa Mars. Pero ibig bang sabihin nun na walang nabubuhay doon? Tayo na kasi siguro. Gusto rin malaman ng NASA kung meron nga bang kahit maliit na mikrobyong nabubuhay sa Mars. Kaso sobrang nipis ng atmosphere doon para mabuhay. Tsaka wala rin malaking bodies of water except doon sa mga poles ng Mars na nababalot ng yelo. Kung meron mang buhay sa Mars, alamang mga microscopic organisms ang buhay na makikita sa tubig. Pwede po yun? Sa isang Mars mission noong 2018, may na-detect na evidence of life sa isang lawa doon sa ilalim ng South Polar Ice Cap. Balak puntahan yun ng mga astronomers. Kumuha ng sample at patunayan kung meron o wala nga buhay sa Mars. Sana magawa na nila yun at hindi na tayo nanghula. It's trivia time! Anong planeta ang pinakamalapit sa Earth? A. Mars, B. Venus, or C. Mercury? Tungkol sa planet Mars itong kwentuhan natin, pero hindi ito yung pinakamalapit sa Earth kasi ang pinakamalapit ay yung Mars. dahil yun sa iron oxide o palawang na meron sa maalikabok at kapatong na Panginoon. Kalawang pala! Kalahati lang ng Earth ang size ng Mars, pero dahil half ng Earth ay tubig, pareho lang yung amount ng lupa sa Mars at sa Earth. Dahil mas malayo ang Mars sa gravitational pull ng araw, mas mahina ng 2/3 yung gravity doon. Kung 100 pounds ka dito sa Earth, doon sa Mars, 38 pounds ka lang. Malamig rin ang temperatura sa Mars dahil malayo to sa Sun. Around -81 degrees Fahrenheit ang average temperature dito. Ang lamig
lamig-lamig. Delikado rin yung atmosphere dito. Kung ang hangin sa Earth ay 78% nitrogen at 21% oxygen, doon 86% yung carbon dioxide. Na mapanganib para sa human body. Dahil sa low gravity ng Mars, mas mataas ang bulkan doon. Nasa Mars yung tallest known volcano sa lahat ng planeta dito sa solar system. Yan ang Olympus Mons na nasa 16 miles ang taas. Sintaas yan ng 3 Mount Everest. Ang taas, taas, taas! May canyon din doon na tinatawag na Valleys Marineris at nasa 4 miles deep at laki ng US ang lawak nito. Ang laki-laki-laki naman yan! Ang ganda pa! Sana makapunta tayo dyan! Malay mo, dahil marami na ang sumusubok na madiskubre ang mga nakakatinig na ganda ng planet Mars. I believe! Bakit po kayo yung mga bagay nakikita ng microscope? Dahil yun sa 4 na lenses na meron ang compound microscope. Kaya nga nun na i-magnify yung object para makita natin yung sense nito. Object lens yung malapit dun sa bagay na titignan natin. At yung sinisilipan natin ay ang eyepiece na kayang i-magnify 10 times yung nakikita ng object lens. Kung parehong nasa 10 yung magnification ng object lens at ng eyepiece, 10 times 10 is 100, meaning 100 times larger yung pwedeng makita sa microscope. Gumagamit ang microscope ng mga convex lenses. Naka-curve palabas yung parehong gilid nun. Nire-reflect ng liwanag yung object at nagtatravel yun mula sa lens papunta sa ating mata. At dahil nabibend ng lens yung liwanag, nagmumukhang malaki yung nakikita natin. Nakatulong ang microscope sa napakaraming discovery. Number 1 tool ito ng scientist para silipin yung mga microorganisms na hindi nakita ng ating mga mata. Alam niyo ba saan galing yung pangalan ng Galapagos Island? Ibig sabihin ng Galapagos sa Spanish ay A, bato, B, pagong, or C, ikot. Pagong or small toys. Estimated na nasa 215,000 noon yung mga pagong sa Galapagos Island. Pero ngayon, nasa 15,000 na lang. Maraming species ang naglaho sa paglipas ng panahon. Ngayon, 13 species na lang ang natira. Magkakaiba ng lahi ng mga pagong na nakatira sa bawat isla doon. Maraming natutuhan ang father of evolutionary theory na si Charles Darwin noong napunta siya ng 5 weeks sa Galapagos. Napansin niya na magkakaiba yung hugis ng tuka ng mga ibon. Depende kung saang isla to nakatira at kung ano ang kinakain nito. Ang mga discoveries niya doon sa Galapagos Island ay nakasulat sa kanyang libro na On the Origin of Species. Ang Galapagos ay nasa ibabaw ng isa sa most volcanically active area sa mundo na nagkaroon ng 13 underwater eruptions in the last 100 years. Naging patong-patong na layer ng bato yung magma at umangat sa seafloor hanggang kinalaunan, lumaki ito at nabuo yung mga isla. Ganun pala yun! Natutunaw ulit sa dagat yung oldest island na nabuo 34 million years ago. Pero yung mga bago, ang Isabela at Fernandina, malaki pa. May 21 islands at 107 islets sa Galapagos. Libo-libo taon nang isolated ang mga isla dyan. 600 miles ang layo mula coast ng Ecuador. Dahil doon, maraming wildlife ay endemic o doon lang sa Galapagos Islands matatagpuan. Wala ang mga ito sa ibang bahagi ng mundo. Bukod sa mga pagong, meron din mga Galapagos penguins dito. At ang higit sa kanila, sila lang yung species ng penguin na nakatira sa north ng equator. Kahit tropical dito, nakakasurvive sila dahil sa malamig na tubig na umaagos mula sa Antarctica. May 5 ocean currents ang nagtatagpo dito, kaya marami rin marine animals. Lions, flightless cormorants, daan-daang species ng isda at marine iguanas meron dyan. Wow!
Unfortunately, kahit ang Galapagos Islands ay di ligtas sa mga human threat tulad ng overfishing, unsustainable tourism, pollution, at mga infrastructure na pwedeng puminsala sa wildlife. Kung gusto natin lumago pa ang nature at dumami ang wildlife dito, dapat bawasan natin ang epekto ng human presence. Gawin natin para matigil natin ang mga animals. I believe! Sa pagitan ng mainland Asia at Australia, doon sa mga isla ng Indonesia nakatira yung mga Komodo dragon. Monitor lizards ang mga Komodos at sila ang largest living lizards sa mundo. Hindi mo sila makikita kung saan-saan kasi endemic lang sila sa mga isla ng Komodo, Flores, Trinca, at Gili Motag doon sa Indonesia. 100 million years ago, nung sumalpot yung pinuno nila, nandito na sila bago pa ma-extinct ang mga dinosaurs. Pero ngayon, isa 2,000 na lang ang meron sa wild. Nakatira sa puno yung mga batang Komodo para iwasan yung mga adult na gustong kainin sila. 10 feet long at nasa 150 pounds ang isang fully grown Komodo. Sobrang bigat, hindi nito kayang umakyat ng puno. Mukhang dragon nga! Pag lumaki na yung mga young Komodo, bababa na to sa puno para mag-hunting at mabuhay na sa lupa. Minsan, kinakain ng Komodo yung kapwa nila, pero paborito nila ang usa, baboy, at kambing. Kaya nilang mag-consume ng 80% ng body weight nila. Flexible din yung mga panga nila, tulad ng ahas. At kaya nilang lulusin ng buo yung pagkain nila. Ay believers, may tanong ako tungkol sa Komodo dragon. True or false? Gamit yung dila nila, natitikman agad ng mga Komodos yung mga pagkain kahit 2 miles pa ang layo nun. Ang sagot dyan ay true. Nag-pick up ng dila nila yung mga microscopic airborne taste particles. Malabo ang mata at mahina ang pandinig ng Komodo. Pero matalas naman yung sense of smell and taste nila. Ultimate predators ang mga Komodo. Pero sa lahat ng predators, sila ang may pinakamaliit ng tahanan. Kaya naman, pinagbabawal ang pag-uwi sa kanila. Dapat natin silang protektahan para mag-exist pa sila ng mahabang panahon. I believe!